Anong drama na naman ito ni Alice Guo? Ha? Ang father niya daw ay isang Chinese, full-blooded Chinese. Ang ina niya naman daw, ngayon niya lang daw ipagtatapat. Ayaw niya daw sana, kaya lang masyado na daw kontrobersyal ang kanyang pagkatao. Sa anuhin niya na daw, ilalabas niya na sa publiko. Siya daw ay isang love child. Illegitimate child siya. Hindi daw yan pinaalam sa publiko kasi ang mother niya daw ay isang kasambahay. Ibig sabihin katulong ng isang pamilyang Chinese na buntisan ng kanyang amang Chinese, ang kanyang Filipinang mother o ina na kasambahay. Para itago ito, siya po ay hindi inilabas. Dinala lang siya daw, itong si Alice Go, itinira daw ng kanyang ama doon sa kanilang farm. Samantala, tinakasan daw siya. Iniwan daw siya ng kanyang ina na kasambahay. Kaya hindi niya na daw ito nakilala. Wow, parang pang telenovela, Kabunyog, Rogelio Lais. Anong masasabi nyo? OMG, sabi ni Luis Leonardo. Ha? Anong masasabi nyo sa kwento ni Alice Go? Ha? Higup muna ako ng kape. Pangkape at kwentuhan tong topic natin ngayon eh. Pero sabi ni Kabunyog Joey Sanusi, sobrang kasing malingan na naman yan. Hindi na credible yan. Sino kayang gumawa ng script? Tanong ni Jolie to Galapin. Ha? Sa Hong Kong sa London, United Kingdom nanonood sa atin sila Kabunyog Erlin Hipol, si Epic na Vintage, si Corazon Solatorio, si Wizkid, si Mamat Pinida. Sabi niya, maniwala kayo dyan. Sabay thumbs down. Sinungaling yan. Ay, mga Kabunyog. Ano na ba tong nangyayari? Takbo pa, mga Kabunyog. Tatakbo pa uli siya sa eleksyon sa 2025, sabi niya. Tatakbo siya. Ano naman kaya yan? Baka naman ibuto pa rin yan ng mga kababayan natin dyan sa bayan ng Banbantarlac. Baka naman ibuto nyo pa yan. Panay kasinungalingan na, Sabi ni Arnold Rubio, parang si Morales lang. Script daw yan ni Arnold Morales, sabi ni Roderick Close. Anyway, pakinggan muna natin yung balita para alam nyo kung ano talaga yung kwento daw. Sabi nito ni Alice Guo. Alice Guo. Okay? Ito mga Kabunyog. Likod ng kanyang isiniwalat na ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang katotohanan sa likod ng kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang isiniwalat na ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang katotohanan sa likod ng kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang Facebook post, inamin ng alkalde na isa siyang love child ng kanyang amang Chinese sa isang dating kasambahay. Ayon kay Mayor Guo, napilitan na siyang sabihin ang itinatagong detaleng ito sa kanyang personal na buhay upang maalis ang mga pagdududa sa kanyang totoong pagkakakilanlan. Ito rin umano ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang sagutin ang ilang tanong sa Senate hearing gaya ng kanyang educational background. Aniya, itinago siya ng kanyang ama sa kanilang farm kaya hindi siya pinag-aral sa isang tradisyonal na eskwelahan at sa halip ay pinaturuan na lang sa isang tutor. Muli rin niyang iginiit na hindi siya protektor ng Pogo. Mamaya na yung issue ng hindi siya protektor ng Pogo. Ito na muna. Narinig nyo? Anong masasabi nyo doon? Parang matindi ang kwento, pang telenovela, pang telenovela. Sabi ni Maria Gabriela Balingit, hindi yan kapanipaniwala. Kaya yan mga Kabunyog. Pwede na daw mag-artista sa ABS-CBN. Napanood nyo? Napanood nyo napanood nyo yung sinabi niya na siya ay ito ang kwento niya
ang father niya talaga ay purong Chinese. Purong Chinese. Mayaman yung kanyang father. Pero nabuntis ng kanyang ama na Chinese ang kasambahay na Pilipina. Dahil tinatago ng kanyang ama ang kanyang pagkatao, itinira siya sa farm. Sa farm. Doon siya itinago. Yung kanyang ina, iniwan siya. Iniwan na siya ng kanyang ina. Yun daw ang paliwanag, bakit siya late registrant. Ibig sabihin, 17 years old na nairehistro kasi nga ang pagkatao niya, illegitimate child siya. Ano siya? Ang kanyang ina ay isang kasambahay, katulong. Yan yung ano. At yan din ang paliwanag, bakit hindi siya nag-aral sa normal na mga eskwelahan. Tinatago ang kanyang pagkatao. Kumbaga, mga kabunyog, yun ang kwento nito ni Alice Guo. Yun ang paliwanag. Ayaw niyo daw sanang sabihin yan doon sa pagdinig sa Senado. Ayaw niya. Kaya hindi niya masagot ang ilang mga tanong. Pero ngayon daw ilalabas niya na. Bakit siya late na na-register? Kasi itinago nga ang kanyang pagkatao. Kasi ang ina niya nga ay isang kasambahay. At kung paliwanag, bakit hindi siya nakapag-aral? Bakit wala siyang hindi siya nag-aral sa normal na mga paaralan? Kumbaga tutor na lang, sinuturan na lang siya. Ang paliwanag ay siya, tawag dyan, ano nga siya love child, ibig sabihin illegitimate child, anak sa isang kasambahay, kaya itinago ng kanyang ama. Yung kanyang ina naman, hindi niya na raw nakilala kasi iniwan siya. Wow, biglang biglang nagkaroon ng kwento. Ano ba to? Nauuso na talaga dito sa Pilipinas ngayon mga professional STL. Professional storytelling liars, sabi ni Jesse Garino. Sa Pilipinas ngayon, nauuso na talaga ang fake news. Ay, nako. Kung maniniwala pa naman dito ang kasi mag-iimbestiga na ang Solicitor General. Mag-iimbestiga na ang DILG. Baka naman maniwala pa kayo dyan. Ay, sus mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung paliwanag niya. Bakit siya late na na-register? 17 years old na? Kasi itinago ang kanyang pagkatao. Bakit siya hindi nag-aral sa mga normal na eskwelahan? Itinago nga siya, doon siya sa farm itinira ng kanyang ama. Ayaw siyang ilabas. Sikreto. Pinatuturo na lang siya. Yun. Kaya daw siya, yun daw ang dahilan. Nung una daw, ayaw niya nang isipin ang kanyang ina. Kasi galit siya dito kasi iniwan siya. May mga ganong drama si Alice Guo yung interview sa kanya yan ni Karen Davila. Pero ngayon daw, gusto niya nang makita ang kanyang ina. Wow! Kwentong barbero, sabi ni Eddie Concepcion. Ay, mga kabunyog, mga kababayan, ano ba to? At ang sabi ni nasagot niya na daw yung issue ng tungkol sa bakit hindi niya masagot yung ilang mga tanong. Bakit sa pagdinig doon sa Senado, nahihirapan siyang sagutin ang ilang mga tanong. Halimbawa, bakit wala siyang school records? Bakit ngayon lang siya nakita? Bakit late ang kanyang civil registration, birth registration? Yun daw ang paliwanag doon. Anak siya sa labas. Wow! Ang tindi. Lumaki sa babuyan, sabi ni Jima Ramirez. Tungkol naman daw sa Pogo, hindi raw siya protektor ng Pogo. Negosyo lang daw kaya niya pinapasok sa kanilang lugar, sa kanilang lote ang mga Pogo na yon. Para daw patunayan na hindi siya pabor sa mga Pogo, bawal na daw ang Pogo doon sa kanyang bayan. Hindi niya na raw papatuloyin sa kanyang lote. Hindi na makakarenta sa kanyang lote. Pwera na lang kung inaprubahan ng PAGCOR. Wow! Akala ko ba bawal na sa iyo ang Pogo?
Tapos ngayon, ang sabi niya, pwede, basta't aprobado ng pagtuon. na, ha? Ay, ito, panoorin nyo yung tungkol naman sa sinasabi niyang kontra na siya sa Pogo eh. eskwelahan at sa halip ay pinaturuan na lang sa isang tutor. Muli rin niyang iginiit na hindi siya protektor ng Pogo sa kanilang bayan. Ang alam din umano niya ay lehitimo ang operasyon nito dahil wala naman silang natatanggap na mga reklamo at mayroon din namang tanggapan ang PAGCOR sa kanilang lugar na siyang nagmo-monitor ng aktibidad ng kumpanya. Sa huli, binigyan din ni Mayor Guo na isa siyang Filipino citizen at Philippine passport holder, kaya malinaw aniya na isa siyang tunay na Pilipino. Tanggapan ang PAGCOR sa kanilang lugar na siyang nagmo-monitor ng aktibidad ng kumpanya. Sa huli, binigyan din ni Mayor Guo na isa siyang Filipino citizen at Philippine passport holder, kaya malinaw aniya na isa siyang tunay na Pilipino. O yan mga kabunyog, ang drama ngayon ni Alice Guo. Sabi ni Alice Guo, hindi siya, at siya daw ay masama daw ang loob niya na tawagin daw siyang espiya. Hindi niya raw yan. Yan daw ang pinakamasamang inaakusa sa kanya, na siya daw ay espiya. Hindi raw siya espiya dahil tunay daw siyang Pilipino. Mahal niya raw ang Pilipinas. Wow. At siya daw ay ordinaryong tao. Ordinaryong tao, tapos may sariling chopper. At siya ay tatakbo pa uli mga kabunyog sa 2025 elections. Kaya yan ang ngayon. Yan ang drama ngayon nito ni Alice Guo. Pero abangan natin kasi sa susunod na mga araw haharap uli ito sa Senado. Pinatawag uli ito ni Senadora Risa Hontiveros doon. Abangan natin ito. Alam niyo mga kabunyog, dapat talaga sa gobyerno ngayon mag-istrikto na dito sa mga ganitong kwento. Kasi ang dami nang nakakapasok sa Pilipinas na mga questionable ang pagkatao. Mga Chinese. Ay mayroon pa naman tayong problema sa China. Tapos ganito kaluwag ang pagpasok. Ano kasi ito pamana ito ni Duterte. Pamana ito ni Duterte. Nung panahon, pinabuelo ni Duterte ang pagpasok ng Pogo. Yung pagpasok ng mga Chinese sa Pilipinas ay naging maluwag. Kaya na mga kabunyog, nakakaduda na. Ang atin namang mga opisina ng gobyerno ay mga nababayaran, nasusuhulan tulad ng Bureau of Immigration, gayon din ang PSA, Philippine Statistics Authority, pati ang mga kung hihingi ka ng clearance sa NBI, makakakuha ka ng NBI clearance. Kung basta't mayroon kang panlagay. Kung questionable ang pagkatao mo, mayroon ka ngang tinatagong mga sikreto, madali lang kumuha ng mga sa gobyerno. Madali lang kumuha ng mga official records. Ganyan. Kaya yan ang nangyayari sa atin ngayon. Nakakalungkot mga kabunyog. Alam nyo naman kasama ako dun sa pumunta sa West Philippine Sea. Doon sa Scarborough Shoal, sa Bao de Masinloc. Tayo, ganito na ang nagiging problema natin ngayon. Kinukontrol na talaga tayo ng China. Ang ating mga teritoryo, sinasakop na ng China. And yet, napakaluwag natin sa mga Chinese na to. Hindi naman tayo, hindi naman tayo anti-Chinese. Sos naman, napakarami naman nating mga kakilalang Chinese, Filipino-Chinese, na nagninegosyo dito sa Pilipinas. Mayayaman na nga sila. Galit ba tayo sa kanila? Hindi. Ang galit tayo dito sa mga itong mga pumasok dito sa Pilipinas tulad yung mga pinapasok through sa mga pogo na yan. Yung mga pumasok sa Pilipinas, katulad dun sa Cagayan, ilan yun? 6,000 na mga estudyante nag-aaral sa Cagayan, doon sa Cagayan Province. Tapos itong marami ngayon na mga subdivision sa Manila, ang daming mga questionabling Chinese na nakatira.
Tapos itong mga tulad nito ni Alice Guo na i-elect na sa gobyerno, ito yung mga kinakagalitan natin. Mga questionable ito eh. So dapat ang gobyerno mag-istrikto na sa mga ganito. Hindi dahil galit tayo sa Chino. Hindi tayo galit sa Chinese. Hindi tayo galit. Tayo naman, napaka-hospitable nating lahi. Yung ordinaryong mga Filipino-Chinese na alam naman nating ang dugo lang nila ay half Chinese sila, half Filipino. Dito na natin nakitang pinanganak talaga yan. Kung nga, marami akong kaibigan at kakilala, kaklase na mga Filipino-Chinese, wala tayong problema dyan. Kahit naman ng mga kakilala kong Chinese, Filipino-Chinese, hindi naman sila nakaramdam na nagalit tayo sa kanila. Pero nagagalit tayo dito sa mga questionabling pagkatao ng mga Chinese. Yung mga pumasok sa pamamagitan ng Pogo na yan, dumaan sa Bureau of Immigration pero walang mga alien employment permit, walang mga maayos na mga working visa. Pinalusot lang doon sa Bureau of Immigration yung pastillas scam na in-expose din ni Senadora Risa. Yan, marami yan. Ilan libo yan ng mga Chinese na nakalusot dyan dahil dyan sa mga pogo-pogo na yan. Yun na nga, yung mga estudyante na pinapasok sa Pilipinas na mga Chinese, nagtatambakan doon sa Cagayan, questionable yan. Bakit nandun sila? 6,000 na Chinese students nandun? Bakit hindi sila sa Manila nag-aaral? Di ba? Mga kabunyog, napaka-questionable. May mga subdivision sa Metro Manila. Kini-question ng mga homeowners association. Ano bang trabaho ng mga ito? Mayayaman. Wala namang lehitimong mga negosyo. Profession. Questionable rin ito. Tapos mayroon tayong napapabalita doon sa Taguig, ni-raid ang isang bahay. Ang daming mga armas, mga high-powered firearms. Chinese din. Ay mga kabunyo, mga kababayan, yan ang nangyayari sa bansa natin. Kaya ito isa pang nakikita natin itong problema. So parang ang nangyayari sa mga Chinese, nakakaduda yung pagpasok nila sa bansa. Pwedeng sa pamamagitan ng bilang estudyante tulad ng nangyari sa Cagayan, sa pamamagitan ng mga pogo-pogo, sa pamamagitan ng mga kunwari magninegosyo, yan. At o kaya sa pamamagitan ng tulad nito ni Alice Guo. Ang nakakabahala diyan kasi napapasok na sila sa gobyerno, nagiging mayor, baka mayroon na tayong gobernador na Chinese. Kaya yan mga kabunyog. Hindi talaga pwedeng hindi na tayo mag-istrikto. Ngayon, sabi nung isang araw ng mga officials ng gobyerno, iimbestigahan itong si Alice Guo. Sabi ng Office of the Solicitor General, sabi ng DILG, iimbestigahan na daw ito. Ang Philippine Statistics Authority, iimbestigahan na rin daw. Sana naman, huwag kayong maniwala dito sa mga kwento-kwento kaagad na ito ni Alice Guo. Ano nyo ito? Talagang busisiin nyo to. Kunan nyo ng DNA. Ipa-DNA test nyo. Malalaman dyan kung may Filipino blood talaga siya. Di ba? Malalaman naman dyan kung may Filipina blood siya. Kung may magpa-DNA siya. Di ba? At sana naman, yung mga nasa Bamban Tarlac, mga kababayan natin, wag nyo nang iboto ito. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Abangan po natin kapag nagkaroon ng pagdinig sa Senado tungkol dito kay Alice Guo, abangan po natin. Ikikwentuhan ko po kayo kung anong nangyari. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List.